Hindi sanay si Lira sa ganitong liwanag. Ang mga chandelier sa kisame ng Grand Ballroom ay parang maraming araw na sabay-sabay na sumisikat, kumikintab sa marmol na sahig at sa mga silyang may gintong malangkas. Sa magkabilang gilid ng pulang karpet, magagara ang mga panauhing nakatoksido at mga babaeng may kumikislap na kwintas. Sa gitna ng lahat, siya, nakasuot ng bestidang kulay gatas na may puff sleeves at lumang burdang bulaklak, manipis ang laylayan at may ilang sinulid na tila handang kumawala. Sa malapitan, makikita mong inayos na may pag-iingat ang tahi sa baywang, tanda ng maraming beses na pinagpasa-pasa ng sinulid, karayom at pagmamahal. Ang luma, bulong ng isang dalagang naka-dark blue na gown habang nakangiwi sabay turo kay Lira. Vintage daw, pero mukhang talagang luma. Nagtawanan ng mga kasama nito. Umalingaw-ngaw ang halakhak sa pagitan ng kristal at porselana. Napahinto si Lira sandali. Nagbaba siya ng tingin at hinaplos ang laylayan ng bestida. Ang bestida ni Inang Cora na tinahipa noong dekada 80 para sa kauna-unahan niyang social night bilang librarian sa munisipyo. Sa susunod na henerasyon, sabi noon ni Inang Cora, magsuot ka at magdala ng kwento hindi lang ng tela. Gala night iyon para sa panrehiyong parangal sa mga kabataan, isang gabi ng konserto, art exhibits at awarding para sa Young Visionary Grant. Pondong ipinagkakaloob taon-taon sa sinumang may proyektong makakaapekto sa komunidad. Iyon ang dahilan kung bakit narito si Lira. 2 buwang gabi at araw niyang binalangkas ang Silid na Liwanag, isang mobile reading hub na gawa sa refurbished jeepney. Library on wheels, internet on wheels, storytelling on wheels. Pangarap niyang itong iparada sa bawat sitio kung saan ang liwanag ng ilaw bombilya ay parang dalaw lamang at ang aklat ay parang alamat. Sa bulsa niya, nakatupi ang flash drive na may prototype design, costing at ruta. Sa dibdib niya, nakaipit ang ID na may salitang finalist sa ibaba. Pero ang mga finalist ay parang mga bituin na iba-iba ang kinang. May kumikinang dahil sa pangalan ng pamilyang nakatatak sa likuran, may kumikinang dahil sa gown na gawa ng kilalang designer at may tulad niya na ang kinang ay buhat sa loob pa. Sa tabi ni Lira, dumaan ang 3 magniningning na dalaga. Kapwa finalist, nakatikwas ang baba at kumakalas ang pabango sa hangin. Mukhang caretaker, hindi guest, baka +1, sagot ng ikalawa. O baka staff, tignan mo yung tahi, DIY. Sigawan, tuksuhan, sabay tawa. Bumuntong hininga si Lira. Tinulak-tulak niya ang salaming bintana na nakaharap sa hardin sa labas. Pinili ang malamig na hangin kaysa sumagot. Sa kanang bulsa ng bestida, naroon ang maliit na piraso ng tela, isang patch na hinawakan niya bago pumanaw si Inang Cora. Kung sakaling matuksok ang bumili ng bago pero wala sa budget, biro noon ni Inang habang nilalagyan ng palaman ang empanada. Hawakan mo tong patch. Alalahanin mong ang bawat hiwa ng gunting at tuhog ng karayom ay pinag-ipunan ng panahon, hindi ng pautang. Lira ang nag-alala noon. Paano kung mapahiya siya? Anak, sabi ni Inang, kung uuwi kang luhaan sa simula, mabuti. May libreng tubig ang bahay para hugasan ang mukha. Mas mahalaga, umuwi kang buo sa dulo. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Isang pamilyar na tawa ang sumingit sa gilid. Si Attorney Yina, pro bono mentor ni Lira sa proposal, nakaitim na cocktail dress at may mahigpit na pagkakahawak sa clipboard. You made it, sabi niya, malinaw ang tuwa. At ang ganda mo. Attorney, sabi ni Lira, halos bulong, bakit parang ang daming matang nakakakita sa bestida kaysa sa tao? Dahil mas madaling mamintas kaysa umunawa, sagot nito, sabay turo sa entablado. Pero tandaan mo, dito hindi bestida ang tinitignan ng panel.
Sa entablado, inanunsyo ng host ang simula ng programa. May quartet na tumugtog ng klasikong tugtugin, may ballet piece mula sa isang foundation, may slideshow ng mga nominadong proyektong nakatulong sa mga liblib na barangay. Sumunog ang Q&A ng top 5. Isa-isa nilang sinagot ang tanong: sustainability, partnerships, monitoring and evaluation. Nang tumapat kay Lira ang mikropono, naramdaman niyang tumahimik ang mundo. Miss Lira, sabi ng isa sa panel, isang kilalang philanthropist, bakit jeepney? Hindi ba't mawawala ang jeep sa modernization? Kahit po mawala ang modelo, sagot ni Lira. Hindi mawawala ang diwa ng sakayan. Ang jeep ang simbolo ng pagdadala ng tao sa patutunguhan. Gusto kong dalhin din ang aklat at impormasyon sa patutunguhan nila. At kung dumating ang bagong format ng sasakyan, madaling ilipat ang aklat. Ang mahalaga, gumulong ang kaalaman. Umalingaw-ngaw ang palakpak mula sa iilang mesa, hindi malakas pero buo, lalo na mula sa table ng mga guro at librarian na inimbitahan ng organizers. Naramdaman ni Lira na bumalik ang lakas, kumaway sa ng bahagya at bumaba ng stage. Sa pagdaan, narinig niyang bulong-bulungan na naman ang mga dalagang naka-midnight blue. Magaling sumagot pero sayang ang presentation kung ganyan ang outfit. Napangiwi si Lira pero ningiti niya sila at nagpatuloy. Sa gitna ng entry course, naglakad si Lira papuntang washroom para magpahinga ng loob. Sa koridor, may batang babae na naka-uniform ng staff ang umiiyak. Hawak ang rubber shoes na puno ng putik. Bakit iha? Tanong ni Lira. Pinagalitan po ako ng supervisor kasi nabasa yung carpet sa backstage. Naulan po nang mag-deliver ako ng dagdag na plato. Baka tanggalin ako. Umupo si Lira sa tabi niya. Anong pangalan mo? May po. May, sabi ni Lira. Alam mo bang ang pinakamahalagang tauhan sa ganitong gabi ay hindi yung nakaupo sa harap, kundi yung nagpapatakbo sa likod. Kinuha niya ang panyo mula sa bulsa. Yung panyo ni Inang na may maliliit na bulaklak, malinis at amoy sabon, at pinunasan ng pisngi ng dalaga. Sa likod nagsusulsi ng sira. Sa likod sumusulat ng totoong success story. Napangiti si May. Salamat to ate. Ang ganda ng bestida niyo. Napatawa si Lira, hindi dahil sa papuri, kundi sa kabalintunaan. Pagbalik niya sa ballroom, saktong tinatawag na muli ang lahat. Grand Finale. Ang idideklara ang 3 tatanggap ng grant at ang isang pangkalahatang nanalo. Ang makakakuha ng pinakamalaking pondo at 1-year mentorship program. Nagdilim bahagya ang ilaw, umilaw ang entablado, at ang boses ng host ay nagkaroon ng seremonyal na lalim. The Young Visionary Grant Third Placer. Aniya, sabay banggit ng pangalan ng lalaking may project sa urban farming. Palakpakan. Second placer, isang babaeng may project sa waste segregation. Muling palakpakan. First placer, isang tech guy na may online marketplace para sa farmers. Umugong ang mas malakas na palakpakan. Nakatayo si Lira sa hanay ng mga hindi pa tinatawag. Tumitibok ang puso niya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang katahimikan na sumisingit sa pagitan ng malalakas na palakpak. Parang biglang lumuwag ang ilaw at narinig niya ang boses ni Inang. Magsuot ka ng kwento. Sino kaya ang grand winner? Tanong ng host. May palabigtad na tono. Ang proyektong Papa Jack, tatakbo at magdadala ng kaalaman saan man kailangan, ang Silid Liwanag ni... Naputulang huni ng kutsara at tinidor. Napahinto ang paglagok ng alak. Napahinto ang pabulong na tawa sa table ng Midnight Blue ni Lira Cordero. Hindi niya na siguro kung tumunog pa ang speakers pagkatapos nun. Ang alam niya lang, biglang naging buo ang paligid. Mga palad na nagsasalubong, mga upuan na tumutunog, mga mata na kasing ningning ng chandelier. Tila may humawak sa kanyang siko. Si Attorney Ina at dinala siya sa entablado. Sa gilid ng stage, natanaw niya si May na staff, kumakaway, masayang masaya. Congratulations, sabi ng chair ng panel.
Isang matanda, may salamin at may matang tila marunong bumasa ng tao. Mula disenyo hanggang sustainability, malinaw ang iyong plano. Pero higit sa lahat, malinaw ang dahilan. Inabot nito ang plake at sobre ng grant. Ang jeepney mo, kung literal man o metaphorical, ay may driver na. Tumulo ang luha ni Lira, hindi kamay ng kahihiyan, kundi kamay ng pag-igting ng pangarap. Salamat po, sabi niya sa mikropono, sabay lunok. Kung may makikita po kayong luma sa suot ko, yun ang kwento. Bestida ito ng lola ko. Natutunan ko sa kanya na hindi kailangan bago ang tela para maging bago ang pag-asa. Gaya ng jeepney, maraming beses nang minamaliit pero araw-araw pa rin umaabot sa dulo. At sa bawat dulo, may batang naghihintay. Tahimik na tahimik ang table ng mga dalagang kanina lang ay nagtatawanan. Hindi dahil napahiya sila sa harap ng lahat, kundi dahil biglang tumambol sa dibdib nila ang salitang hindi nila masabi. Paggalang. Baka ngayon lang nila narinig, sa gitna ng pagod sa pagpopost at pag-ayos ng makeup, na may ibang kislap bukod sa Swarovski, kislap ng layunin. Pagkatapos ng awarding, lumapit ang ilang sponsor at nag-abot ng calling cards. "We'd like to match the grant," sabi ng isa. "May lumang jeep ang lolo ko, pwedeng donasyon," sabi ng iba. Si Attorney Inay halos tumalon sa tuwa. "May legal team ka na," sambit niya. "At may press release ka mamaya." Napangiti si Lira. "Pwede po bang mauna ang kape?" biro niya. "At tawag kay tatay." Sa gilid, habang pinipirmahan niya ang mga dokumento, may dumaang 3 dalagang naka-midnight blue. Nag-aatubili, halos sabay-sabay silang tumigil sa harap niya. "Hi Lira," sabi ng una, may kaba sa bibig. "Congrats!" "Pasensya na kanina," dagdag mang pangalawa. "Hindi namin naisip." "Maganda pala talaga ang suot mo," singit ng pangatlo. "Hindi dahil sa tela, kundi dahil sa kung paano niya ito dala." "Salamat," sagot ni Lira. At totoo ang ngiti. "Sana makasama ko kayo sa unang biyahe ng Silid Liwanag. Kailangan ng volunteer sa pagbabasa ng kwento." Nagkatinginan ng tatlo at nagkibit balikat. "Game!" sabi nila, sabay tawa. Iba na ang tono, magaan, walang pang-iinsunto. Lumapit si May, may hawak na cupcake na natira sa dessert bar. "Ate, para sa'yo," sabi niya. "Congrats!" "Salamat," sabay abot ng panyo na dating pinahid sa luha ni May. "Sa'yo na to, para kapag pinagalitan ka ulit, may pampunas ka. Pero sana, hindi na." Natawa si May. "Hindi na po. Ako na ang favorite ng supervisor ngayon," sabi niya. "Ang sipag mo pala, May." Nag-cross ang tingin nilang dalawa at parang iisang tagpilang sila ng mundong sabay-sabay tinatahi ng kabutihan. Sa huling oras ng gabi, habang naiimpake ang sound system at hinahakot ang mga centerpieces, lumabas si Lira sa hardin. Ginawang hangin at kumikinang ang hamog sa damo. Dinukot niya ang patch ng tela sa bulsa, ang mumunting piraso ng luma na naging paalala ng bago. Sa dulo ng hardin, tanaw niya ang kalsada. Sa isip niya, umiikot na ang ruta ng Silid Liwanag. Iskinita ng Sitio Maligaya, covered court ng Barangay San Roque, waiting shed sa tapat ng bukid sa Mabalot. Sa bawat hinto, may batang mag-aabot ng kamay, may nanay na tititig, may lola na lilingon at sasabing, "Buti na lang bumalik ang jeep, dala-dala hindi pasahero kundi mga pahina." Bago siya pumasok muli sa bulwangan, may humawak sa kanyang siko, ang chair ng panel. "Miss Cordero," sabi nito, "isang tanong. Bakit mo piniling suotin ang bestida ng lola mo?" Napatigil si Lira, saka ngumiti. "Para po maalala ko na ang parangal ay mahuhulog at maluluma. Pero ang kwento, kapag naibahagi, hindi napupudpod." Tumando ang matanda at sabay silang ngumiti na parang nagkaintindihan na hindi kayang basagin ng anumang halakhak na mababaw. Pagbalik niya sa loob, mas magaan na ang hakbang niya sa pulang carpet. Mga kamay na kumakaway, mga balikat na handang sumalo at mga matang hindi na tumuturo kundi tumitingin ng diretsyo. Sa ibabaw, ang chandelier ay kumikislap pa rin, ngunit iba na ang dating. Hindi na siya nasisilaw. Siya na ang liwanag na dinadala niya.
At sa gabing iyon na nagsimula sa bulong-bulong na natawa-tawanan, natapos ang musika hindi sa nakatakdang finale kundi sa papalabas na buntong hininga ng ballroom. Parang sabayang pag-aamin na minsan ang pinakamagandang damit ay yung kayang suotin ang buong kwento. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas 6:00 ng umaga, kaya stay tuned!